ng face mask ay critical na kinakailangan upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng COVID-19. At yan ang ating balita sa oras na ito. Ako si RG Gratuito. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Cerelac. It's good! Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng United Home. Balay nako, protektado sa United Home. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Joy. Joy, iwas germs, iwas sakit. Ang balitang inyong narinig ay hatid sa inyo ng Ariel. Goodbye to 99.9% of germs. Ariel. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Silin. Silin Plus Syrup. Get fully loaded immunity with Silin Plus every day. Ang balitang inyong napakinggan ay hatid sa inyo ng Tanduay Light. Ang gaan pag may kasama. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Neurobion. Neurobion, helping the true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Bida, mas malakas, mas malinaw. Radyo Bida, 882. Dito, bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa na namang napakagandang umaga. Yan ho palagi ang aming pambungad na mensahe sa inyo. Dahil ang gusto ho namin sa Ministry of Human Settlements and Development ay magkaroon kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Okay? Ito na naman ho ang ating programang MHS Delivers. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon, ng latest updates mula ho sa mga proyekto at programang pabahay at hanap buhay mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang programang ito ay inyong maririnig at mapapanood sa FB Live, sa radio station ho, rin NDBC 882 kHz sa inyong mga pihitan, NDBC Radyo Bida. Live na live po kami ngayon at live na live din po kami sa ating Facebook page na Ministry of Human Settlements and Development-BARM. Yan ho ang official Facebook page ng Ministry of Human Settlements and Development. So ngayon may mga naka-standby na viewers ho natin sa ating FB Live. Katulad na lamang ho ni Engineer Mos Kasim Abusama na ngayon nga ay naka-standby na. Maraming salamat. 10 ho ng ating mga kasamahan dyan sa Operations Center ng Ministry of Human Settlements and Development. Ang mga gili ho naming tagapakinig, mga tagapanood ng aming programang MHS Delivers, ito na ho ang ating pang-14 na episodyo or 14th episode ng ating programa, no? Mashallah, alhamdulillah, nakaabot ho tayo. At ngayon din ho ay pangilang araw na ba ng Ramadan? 24 na, ika-24 na ho ng Ramadan, malapit na no? Na matapos yung ating pag-aayuno. Nako, parang ayaw ko pang matapos itong ating pag-aayuno. 10 ng aming mga pamilya dahil ito ho ay napaka solemn na araw, napaka what do you call this? Banal na araw para ho sa ating mga
sa ating mga Muslim na tayo ho ay naglilingkod at nagsasagawa ng ating mga gawain nang walang ibang hiling kung hindi masik ang pleasure ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayong araw ho, hitik na hitik pa rin ho tayo sa mga updates, sa mga information na ibabahagi ho namin sa ating mga tagapakinig. Lalong-lalo na ho sa mga nakatira dito ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. But yung ating mga kalapit na mga probinsya, kalapit na rehiyon na naaabot ho ng istasyong NDBC Radyo Bida, kayo ho ay welcome na welcome sa ating programang MHS Delivers. Makinig kayo dahil hindi lang ho impormasyon, mga updates ang ibinibigay namin sa inyo. Kung hindi, meron ding pampagaan ng inyong damdamin, pampa-excite sa inyo. May mga premyo ho kaming i-offer sa inyo kapag kayo ho ay nakinig ng mabuti at nasagot ang ating mga katanungan ngayong araw na ito. Okay? So today is May 6, 2021. Again, this is our 14th episode ng ating programang MHS Delivers. At ngayon ho, pababatiin ko muna ang aking mga kabalay rito na handang-handa na hong ibigay sa inyo. Okay, meron tayong message dito sa ating kasamahan dyan, Hamza and Mansur. Pinapadownload pa ako ng Chrome. Okay, galing ho yan sa ating magiging speaker ngayon. Exciting ho ang ating pag-uusapan ngayon na topiko para sa ating ika-14 na episode. But before that, pabatiin ko muna kagaya ng aking sabi, ang aking mga kabalay rito na handang-handa na. Unahin ko muna dahil nasa right side siya. Unahin ko muna si kabalay na Ria sa kanyang pagbate. Good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Joy Ria Bintemran Muhammad, ang inyong Information Officer 1. Ayan, parang may pagka-bedroom voice, no? Ew. Ngayong araw na ito. Okay, yun po ang aking... Pwede bagong gising? O sige, bagong gising na Hey! lang. Ang aming kabalay na si Ria, ngayon naman puntahan natin sa bandang kaliwa. Kung kayo ho, dahil ako'y nakaharap dyan sa kaliwa ko. Ito naman sa kabila, sa kabalay na Zoo, bumati ka naman sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Facebook Live. Ako po ang inyong lingkod, Zuhaira Ibrahim, at nagbabati ng isang Happy Ramadan po sa inyong lahat. Mashallah. Okay, so yun ho ang pagbati, mainit-init na pagbati ng ating kabalay na si Zoo para ho sa inyong lahat. So handang-handa na ho ang ating pangkat para ibigay sa inyo ang pinakabagong mga impormasyon, updates mula sa Ministry of Human Settlements and Development. So pagkaraan lamang po yan ng ilan sa ating mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito ang Ministry of Human Settlements and Development at ang programa nito ukol sa housing loan. Katulad ng mga panimulang mga struktura ng Phase 1 at 3 sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 3 sa Barangay Simba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatura din. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary.
At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Kinakailangang aktibong miyembro ng 24 na buwan sa Pag-ibig Fund ang aplikante. Kapag hindi umabot ng 24 na buwan ng membership, pwedeng bayaran ang nagkukulang ng mga buwan sa Pag-ibig Fund. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosario Heights A, Cotabato City. MHS delivers. At ilan sa ating mga paalala patungkol ho sa mga requirements. Siyam po yan. Siyam na requirements para sa pag-avail ng housing units. Isa ho yan sa mga proyekto ng Ministry of Human Settlements and Development kaagapay ang Pag-ibig Fund. Okay? So kung meron pa kayong mga katanungan pa, karagdagang katanungan, maaari kayong, sabi nga ng ating paalala, mag-chat sa ating FB page o direkta kayong mag-text dito ho sa numero sa ating text line na pinamamahalaan ho ng ating kabalay na si Ria. Anything na kailangan niyong itanong regarding the projects, programs, activities that you are interested with ng MHSD, pwede ho kayong mag-chat sa ating FB page. Okay? So sa puntong ito, ibabahagi namin sa inyo ang ating mga headlines para sa ating 14th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating unang headline, MHSD at MILG nagpulong ukol sa CLUP-SIDRA integration. Director General ng MHSD nakipagpulong sa Davao-based real estate developers. Budget proposal ng MHSD para sa taong 2022 halos kompleto na. At ang huling headline ngayong ika-14th episode ng programang MHS Delivers, mga kinatawan ng MHSD sinuri ang lugar sa Ampatuan para sa SHFC Subdivision Project. At para sa detalye ng balitang MHSD at MILG nagpulong ukol sa CLUP-SIDRA integration, narito si Kabalay na Ria. Nakipagpulong ang mga opisyal mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng BARM kay Provincial Director Engineer Amina Dalandag ng Ministry of Interior and Local Government o MILG, Maguindanao sa MILG Provincial Office Conference Hall noong ika-4 ng Mayo 2021. Tinalakay ng mga partido ang kasalukuyang katayuan ng Comprehensive Land Use Plan o CLUP sa mga local government units, ang mga LGUs, at ang pagsasama ng Climate and Disaster Risk Assessment o ang SIDRA. Galing sa Environment, Land Use and Development Section, ang ILUD, ng mga representante ng MHSD na pinangungunahan ni Policy Development and Coordination Division Chief Abdul Hamid C. Alawi Jr. Pinaalam ni Chief Alawi Jr. kay Director Dalandag ang plano ng MHSD na imbitahan ang mga pribadong developers sa Pilipinas upang mamuhunan sa BARM. Ipinaliwanag din ni Chief Alawi Jr. ang mga gawain sa pagkontrol at kapangyarihan ng ministry. Makikipagtulungan ng MHSD sa mga Municipal Planning and Development Coordinators, ang mga MPDC, ng pamahalang lokal ukol sa paghahatid ng tulong teknikal sa mga LGU ayon sa napagkasunduan sa pagpupulong. Dahil sa partikular na tungkulin ng MHSD na paalalahanan ang mga LGU sa pagkompleto ng kanilang CLUP, magpapadala ng sulat ang MHSD sa mga LGU sa pamamagitan ng MPDC. Ayon kay Director Dalandag sa pagpupulong, maaari na ngayong padadaanin ng MHSD ang anumang mga alalahanin tungkol sa CLUP sa MPDC. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po si Joyria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria. At para naman sa balitang Director General ng MHSD nagkipagpulong sa Davao-based real estate developers, narito si Kabalay na Zoo para sa detalye.
Director General ng MHSD nakipagpulong sa Davao-based real estate developers. Si Director General ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARM, Esmael W. Ibrahim, nagkaroon ng exploratory meeting sa FTC Group of Companies Corporation, isang real estate developer na nakabase sa Davao City na namamahala ng iba't ibang mga negosyo sa bansa. Ang pagpupulong ay naganap noong ika-30 ng Abril 2021 sa Aeon Towers, ang unang resulta sa pakikipagsapalaran ng FTC Group of Companies sa Premium Condominium Development. Kasama ni Director General Ibrahim si Governor Muhammad Omar Pasigan ng Bangsamoro Board of Investment o BOI. Layunin ng nasabing pagpupulong na anyayahan ang mga potensyal na namumuhunan o mga investors at iba pang mga stakeholders upang tignan ang posibilidad ng partnership sa Bangsamoro Region. Sinabi naman ni Director General Ibrahim na ang pagpupulong ay kasama sa paghahanda ng Regional Investment Forum on Housing Industry na isasagawa ng MHSD. Ito ay naglalayong ipakita ang potensyal ng Bangsamoro sa housing industry. Ang nasabing forum ay nakatakdang gagawin ngayong Mayo 2021. Inaasahang dadalo ang FTC Group of Companies at iba pang mga real estate developers ng bansa. Ikinalulugod ng mga kinatawan ng FTC Group of Companies Corporation ang posibleng kolaborasyon sa rehiyon ng BARM sa pamamagitan ng MHSD. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ito po ang inyong lingkod, Zuhaira Ibrahim, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Zoo, para sa balitang yan. Samantala, budget proposal ng MHSD para sa taong 2022 halos kumpleto na. Naglaan ng 3 araw ang Ministry of Human Settlements and Development ng BARM para sa puspusang workshops sa paghahanda ng panukalang budget nito para sa fiscal year 2022 programs, activities, and projects o PAPs na ginanap sa Pagana Native Restaurant, Cotabato City noong Abril 28 hanggang 30 taong 2021. Sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin Bara, ang aktibidad ay pinamahalaan ng planning at budget sections ng MHSD at dinaluhan ng mga division at section heads at focal persons. Malugod na itinakda ni Minister Bara ang kahandaan ng bawat isa para sa aktibidad sa pamamagitan ng kanyang mga salita ng inspirasyon na nakatuon sa pagkatrabaho ng mahusay at walang bahid upang sa paghahangad ng pagkalugod mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang puno ng lahat. Ayon sa ministro, sa pamamagitan ng aktibidad, magiging posible ang paghahanda para sa mas mabuti at mas malakihang serbisyo para sa Bangsamoro dahil sa pinagsama at nabuong physical at financial targets. Samantala, hinimok ni Director General Esmael Ibrahim ang bawat isa na mag-focus sapagkat napapanahon umano ang aktibidad sa pangangailangan ng suporta ng pondo para sa sunod na taon. Sinabi ni Admin and Finance Chief Nomaire Madid na ang aktibidad ay resulta ng isa sa mga napagsunduan na sa isinagawang MANCOM meeting na ginanap sa Cagayan de Oro City noong Abril 21 hanggang 23 taong kasalukuyan. Ibinahagi ni Planning Officer Engineer Zainuddin Buisan ang mga tamang impormasyon ukol sa modified two-tier budgeting, checklist for 2022 budget proposal preparation at ang target dates para sa pagsusumite ng consolidated at finalized budget details para sa sumusunod na taon. Ipinaliwanag ni Budget Officer Sharabay Hasim ang iba't ibang mga forms na i-fill out kasama na ang mga nasa ilalim ng Bangsamoro Budget Proposal o BBP. Upang mapalakas palalo ang paghahanda ng pondo ng mga key officials ng ministry, inibitahan at nagsilbing resource speaker si BTA Chief of Staff Attorney Jehan Mitmog at kanyang ibinahagi ang mga mahalagang tips sa tamang paggawa ng Project Procurement Management Plan o PPMP at Work and Financial Plan o WFP. Matapos ang serye ng workshops, ang mga outputs ukol sa target PAPs at financial requirements para sa 2022 ay itinanghal nila HRMO Janisa Makapantar para sa Capacity Development, ICS Staff Zuhaira Ibrahim para sa Gender and Development, Engineer Buisan para sa Housing and Human Settlements, Chief Abdul Hamid Alawi Jr. para sa Policy, Environment and Land Use, at Information Officer Salembay Abdullah, ang inyong lingkod, para sa Information and Communications Targets. Ang mga huling kasunduan ay naitakda ng grupo na kung saan bawat isa sa mga responsible officials
ay magsusumite ng Final Indicative WFP, PPMP, BVP 310-B para sa Tier 2, BVP 200 para sa Operations at detailed budget proposal sa unang linggo ng Mayo taong kasalukuyan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Limbay Abdullah, nag-uulat. At para naman sa ating panghuling balita ngayong araw, mga kinatawan ng MHSD sinuri ang lugar sa Ampatuan para sa SHFC Subdivision Project. Ang detalye, magmumula kay Kabalay na Ria. Sinuri ng mga Housing and Homesite Regulation Officers o HHROs galing sa Ministry of Human Settlements and Development ang ICA Homeowners Association sa Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao noong 5 ng Mayo ngayong taon. Ang aktibidad ay upang mapatunayan ang bisa at pagiging angkop ng lugar para sa isang proyektong pabahay sa pamamagitan ng ICA Homeowners Association, isang organisadong pangkat ng mga may-ari ng lupa na napili para sa isang iminungkahing proyekto ng subdivision sa Barangay Kauran na pupondohan ng Social Housing Finance Corporation, ang SHFC. Itong proyekto ang magiging kauna-unahang pakikipag-ugnayan ng SHFC sa rehiyon ng BARM. Nagkaroon ng mga talakayan tungkol sa kung ano at paano ang karagdagang pag-unlad ng lugar. Sa pamamagitan ng survey, nagrekomenda ang MHSD sa may-ari ng lupa na si Ibrahim K. Adam sa mga kinakailangang dokumento sa panahon at pagkatapos ng survey, pati na rin ang dapat gawin upang mapabilis ang kanilang mga aplikasyon. Tulad ng kaso sa ICA Homeowners Association na kinatawanan ni President Bushran Adam, kung saan dahil sa kanilang pag-aari ng lupa na itinawag bilang isang lugar na pang-agrikultura, dapat muna silang kumuha ng sertipiko mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform para sa pagpapalit ng lupa mula sa isang pang-agrikulturang lugar sa isang lugar na pantahanan o residential area. Napagtanto ng MHSD sa survey na ang pagsasakatuparan ng proyekto ay magiging simula ng isang nagniningning na estado para sa BARM patungkol sa pabahay. Ayon kay HHRO Engineer Muslima Abu Sama, inaasahan ng MHSD pati na rin ang pangunahing ahensya na may tungkulin sa pagbuo at pagkakaloob ng mga pabahay na maabot ng SHFC ang kanilang suporta sa mga proyekto sa pabahay sa iba pang mga lugar sa loob ng rehiyon na mayroong mataas na backlog ng mga proyektong pabahay. Ang pangkat ng MHSD ay binuo ni na HHRO 3 Abdul Ghaffur M. Qasim, HHRO 2 Engineer Abu Sama, HHRO 2 Aminuddin Kalandada, HHRO 1 Ali M. Makadaag, Administrative Assistant Marjan Saminuden at IT Officer Adan Abdullah. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ulit ako po si Joyria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa paghahatid ng detalye ng ating huling balita ngayong araw ng May 6, 2021 para sa ating ika-14 na episode ng ating programang MHS Delivers. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong araw. At kami ho ay magbabalik, pero bago yan, bago ang ating mga paalala, napakarami ho nating mga messages sa ating FB Live ngayon. Kabalay na Ria, basahin mo ang ilan sa mga ito. Nakikita mo ba? Okay, sige. Yes. Sir Sid, ang ating Zamboanga focal person na kung saan hawak niya ang ating Basulta Island offices. Hawak niya pagkalaki-laki hawak. No? He's a big man. He's a very tall boy. Okay. Yes. Indeed. Assalamualaikum. Mashallah daw, sabi ni Sam Iraquit. Did I say that right? Sana tamang pagkasabi. That's Samera. Samera. Oh, that's smart. Ang kaagapay ng ating procurement officer. Yes. Okay, sa MHSD. Sam Ira. Sorry po. And then, Ate Mos, hello po. At ang ating engineer, kanina binanggit din siya sa balita natin, si Ma'am Mus, kasi mabusama. Salam, ganda-ganda naman ang mga voice ninyo. Live na live. Yes. Thank you so much, Kabalay na Sis Mos. Maniniwala kami dyan, no? Whether you like it or you like it most. Very much. Yes, like it very much. Paniniwalaan namin yan. Okay. So, Kabalay na Ria, kasama rin dito, nagsalam si Moha Moko. Si Muhasin din ito, na taga MPW. Yes. And then hello. Assalamualaikum.
Tayan Manguda Mansol. You see it? Assalamualaikum sa inyo lahat dyan. At meron ditong naka-Arabic ang pangalan. Ria, tulungan mo kung basahin ito. Ate Marvel Yazu, ang ating focal person dyan. Mas maging na tagapanood from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Correct. Yes, Isa na watching siyang from masugid. far distance but near at heart, sabi niya. Bongga ka talaga, Zuba. Okay? That's nice. Kabalay na Marwan, magandang, ano bang oras doon? Ngayon ay nasa alas 5. Alas 5, alas 6. Ng umaga. Ng umaga. So, advance tayo. Advance tayo. Okay. So, tayo pala ay advance. Alas 5 pala ng umaga sa kanila. Okay, magandang umaga sa iyo dyan. Si Sultan Ali Magal Makadaag. Salam, watching here. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Baka sasama na ho ito sa ating barm hymn. Singing, si Sultan. Kakanta ng live. Yes, that's right. And then, ayan. So, marami pa ho. Keep sending your messages para ho ma-acknowledge namin kayong lahat ngayon sa ating programang MHS Delivers. So, magbabalik ho kami. Pagkaraan lamang ho ng ilan sa ating mga paalala at sumusunod na ho yung ating impormasyong pambahay at hanap buhay o IPH. Pakinggan mo natin itong ating paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa Dilanggalan Building, Bishop Monju Street, Rosary Heights 8, Cotabato City. MHS Delivers. Okay, so yun ho ang ilan sa ating mga paalala regarding our resettlement projects. Ito ho yung free provision ng housing units sa ating mga kababayang naapektuhan ng gyera, sa ating mga kababayang walang kakayahang magkaroon ng kanilang sariling pabahay, at sa ating mga kababayan dyan sa may Marawi, Marawi City na naapektuhan ho ng Marawi Siege noong gyera ho na nangyari noong sometime in 2000. Naku, tinan mo nga naman, no? It has been how many years na since the Marawi Siege? Kapag ikaw nga naman ay nakakalimot, no? Wala ka na magagawa kung hindi talagang makalimot. Oh. Makalimot. Okay, so yun ho, kabilang sa mga beneficiary ng ating resettlement projects ay ang mga internally displaced people. O yung ating mga IDPs na naapektuhan ho ng girihan ng gyera sa pagitan ho ng tropa ng ating gobyerno at ang mga lawless groups, no? So yun ho. Etong mga taong ito ay wala na hong babalik ang mga pamamahay dahil ho nasira ng nangyaring gyera, kaya karapat dapat lamang ho na sila ho ay tulungan. Subalit hindi ho magkasabay-sabay. Hindi maaari magkasabay-sabay dahil hindi ho lahat ay ma-accommodate in an instance, no? At once. Sunod-sunod ho ito, sabi nga ni Sir Nomaire, one step at a time. Yes, Kabalay na Ria? Paalala lang po namin dyan sa mga nais maging beneficiaryo ng aming free housing projects. Wala pa po kaming final na mga projects na ginagawa ngayon dahil may inaayos po kaming implementation guidelines na kailangan i-universalize para sa iba't iba pang mga ahensya ng BARM. Pagkatapos po nun, inshallah, magsimula na po ang mga ganong klaseng mga projects namin, mga free housing projects, inshallah. Yes, that's right. So kasama ho sa guidelines ang criteria na i-set ho natin para mauna natin kung sino ba ang pinakakailangang mauna na mabenepisyuhan ng pabahay, and then sunod-sunod na ho yan. So for now, wala pa ho tayong housing units for resettlement projects natin. Yes, for this year. Pero yan ho ay on process na. Inshallah. Inshallah.
yan ho ay magiging marirealize natin at magbebenepisyo ho sa ating mga kababayang nawalan ng tahanan. Okay? So ngayon, nandito na ho tayo sa sa bahagi ng ating programa na impormasyong pabahay at hanap buhay, and we are very excited after this as we are going to have our next speaker. Ito ho ay napaka-in-demand na speaker ha. Actually, ang daming nagko-contact sa atin para ho kunin siyang live na maging resource speaker. Pero itong ating next speaker ay parang wala na yatang maisipin. Hindi makat. Sa kanyang schedule, hindi na ho yata maganda-ugaga sa dami ng kanyang gawain bilang pinuno ho ng MHSD. So for now, pakinggan muna natin ang trivia from Kabalay na Ria for the impormasyong pambahay at hanap buhay o IPH. Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po ang ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay. Paalala lang po namin na may huling segmento po kami sa dulo ng bawat programa. Ang segmentong KKK, katanungan, kasagutan at kaalaman. Kung saan posible ang inyong kasagutan ukol sa aming katanungan sa mga kaalaman na ibahagi sa aming programa, ang makakapanalo ang makakapanalo sa inyo ng 100 peso load. I-text lamang ang inyong sagot sa number 0955-799-4778. I-save nyo na yun sa mga cellphones ninyo. Baka balik lang kayo dito. Like, share. Yes. Okay. So, Maria, get it on. Ang ating unang, alam nyo ba? Alhamdulillah, patapos na ang ating buwan ng Ramadan. Nasa 27th na po tayo 24th, sorry. Nasa 24th na po tayo na din. Huwag muna natin patapusin as much as possible, di ba? Ayaw natin matapos. As much as possible, huwag natin patapusin. Pero dahil nasa 24th na tayo, ibig sabihin, nasa huling 10 days na po tayo ng Ramadan. Ito na ang ating third part na nabanggit natin nung last na ating MHS discusses sa ating Director General Ismael Ibrahim. Pero mga Kabalay na Ria, ito ng last semester. Kapag hindi natin nakompleto ito, hindi makakagraduate. Yes. At ang isa sa mga highlights ng huling 10 araw ng Ramadan ay ang Laylatul Qadr na may iba't ibang pangalan sa English kasi mahirap siya i-translate na word. So meron tayong Night of Decree, Night of Power, Night of Value, Night of Destiny, Night of Measures. So, hint, saan doon sa Laylatul Qadr ang night? Mostly, ang naririnig ko, Night of Decree. Night of Decree. So, dahil may iba't iba tayong ibig sabihin ng Laylatul Qadr, kahit saan po doon, technically, nag-encompass nga doon, pero iba pa rin talagang epekto kapag sabihin mo yung Arabic niya na Laylatul Qadr. Yes, ang Laylatul Qadr ay importante sa atin dahil ito ang last 10 days ng Ramadan kung saan na-reveal sa ating Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang first verses ng Quran, which is ang pinaniniwalaang Suratul Alaq. Iqra. First word. Read. Magbasa kayo. Which is actually strange kasi ang actual Suratul Alaq, ibig sabihin niya is congealed blood. But ang first word niya is read. Yes. So, yes. Okay. Well, yun lang ang ating yun lang ang ating Yes. We have no knowledge except what he has taught us. No? Well, baka mas mapaliwanag pa siya sa mga susunod nating mga MHS discusses, inshallah. So if we are going to translate Laylatul Qadr, which of those words, of the two words, ang night? Destiny ang karamihan sa amin. Laylatul Qadr. Sa amin, destiny ang karamihan kong narinig. Lail. Oh, sorry, akala ko. I am so lost. Oops. Doon sa dalawang words, Laylatul Qadr. That's why it's a Night of Decree. Yes. Qadr is decree. Is decree. Correct. Ang lagi natin sinasabi kapag may mga nangyayaring hindi inaasahan, yan ang Qadr natin. No? I'm so lost, yes. Wala tayong hawak dyan. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam. Yes. If what's next, no? For every individual, for every person. Thank you so much. Kabalay na Ria sa ating IPH ngayon, impormasyong pambahay at hanap buhay. Ang trivia ang ibinigay sa atin ni Kabalay na Ria, dapat ho nag-take note kayo doon dahil baka doon manggaling ang ating question sa ating last part ng ating programang MHS Delivers. Magandang umaga, happy watching kay Ajib Bara. Thank you so much, sir, for watching our program and for commenting. Siguro kasama to ni Minister ngayon, okay? So dahil
Ang oras natin ngayon ay alas 11:34 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Housing and Human Settlements Division ng Ministry of Human Settlements and Development. Okay. Baka ho, dumiretso na ho tayo sa ating talakayan ngayon para mas marami tayong oras. Mga giliw ho namin mga tagapakinig, mga tagapanood ng ating programang MHS Delivers. Today is our 14th episode. At ngayong araw, we are delighted to have our minister as our resource speaker para sa topikong fasting in Ramadan and its relation to the other pillars of Islam. Napaka-importanting topic nito. So, kausapin na ho natin ang ating resource speaker ngayong umaga, none other than Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara. Magandang umaga, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, medyo inaano natin ang audio ni sir. Nakikita ko na si sir ngayon, actually. Assalamualaikum, sir. Hindi ko lang marinig sa aking sa... Sir, naka-on po yung inyong mic. Paki-on po. Yung audio po natin, sir. Ang ating Home Minister ngayon ay live na kasama natin via Google Meet. Because he is now in Marawi for a very important meeting and dealings with our counterparts. Yes. Sir? Ang audio, hindi ho natin marinig yung audio ni sir. Okay. Hintayin lang ho natin. May mga counting technical problem ho tayo. Sa audio. Nakikita ko na ho actually si Minister ngayon pero yung kanyang boses lang ho ang ating medyo hinahanap pa ngayon. Ayan, nakikita nila rin po si Sir sa ating screen ngayon sa FB Live. Kitang-kita niyo ho. Yung audio na lang ho ni Sir, ang kulang. Okay, sige. Hanapan natin ang paraan, Sir. Hindi ho natin marinig yung audio ni Sir. So, meron naman tayong pangalawang option. At yan ay ang pagkakaroon ho ng phone patch. Kukunin ho natin ang kanyang audio via phone patch. Teka lang ha. Mga giliw natin nakapakinig, bago kayong umalis dahil napakahalaga ng ating topic ngayon, which is ang fasting in Ramadan and its relation to the other pillars of Islam. Napakahalaga ho nito. Okay, so ito ho yung medyo disadvantage kapag hindi ho live or ang technology ho ay hindi always perfect. Okay? Atin hong itatry na maano si Sir via phone patch. Ang kanyang hong video ay nandyan na, yung kanyang audio na lang ang problema ho natin ngayon. Sir, please stand by at tatawagan ho namin kayo para sa ating... Para sa audio ho natin. Sandali lang, Sir, ha? Okay, so habang hinihintay natin, kami po ay naririnig ni Sir Minister, pero siya ho ang hindi ho namin narinig pa sa ngayon because of this technical problem na inaayos ho natin ngayon. Ayusin ho natin. Para sa audio ho natin. Sandali lang, Sir, ha? Okay, so habang hinihintay natin, kami po ay naririnig ni Sir Minister, pero siya ho ang hindi ho namin narinig pa sa ngayon because of this technical problem na inaayos ho natin ngayon. Ayusin ho natin. Para sa audio ko natin. Sandali lang, Sir, ha? Okay, so habang hinihintay natin, kami po ay naririnig ni Sir Minister, pero siya ho ang hindi ho namin narinig pa sa ngayon because of this technical problem
Inaayos na natin ngayon. Ayusin mo natin. Basa ulo natin. Wala sir ha? Okay, so habang iniintay natin. Kami po ay narinig ni sir. Mr. Minister, pero siya ho ang hindi mo natin because okay. Okay na ba sa phone? Yes, sa phone patch. Okay na ba? Kabalay na Hamza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Am I here? Yes, sir. You are well heard. Magandang umaga, sir. Kumusta po kayo dyan? Alhamdulillah, we are fine. Alhamdulillah. We are busy with some of our activities related sa Ramadan. Oh, okay, sir. So, gaya nga So, ho shall we begin our Yes, discussion? sir. Yes, sir. You can begin with our topic, fasting in Ramadan and its relation to the other pillars of Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are fasting in the month of Ramadan, and one of the realizations that we have to understand, dapat nating malaman, itong fasting is related to the other pillars of Islam. Because Islam should be treated as a comprehensive system. Every part of Islam is part of a whole. You cannot treat one as separate from the others. So, like the pillars of Islam, one is related to other. Islam is built on 5 pillars, and these are the shahadatani, the testimony of faith, when we say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, the performance of the 5 daily prayers, then giving of zakat, fasting during the months of Ramadan, and the months of Hajj for those who have the means to do so. Now, if you look at these pillars, just like the structure, tingnan niyo yung bahay, may mga poste yan, may mga pillars. They are interconnected. And I would say, personally, this is a personal opinion, that ang poste sa gitna, itong fasting. Fasting is the central post in the structure of Islam. Because it's connected with the other pillars. So, for example, first pillar, shahadatan, testimony of faith. We always say, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Yes, sir. But if you want to find the real essence of the recital of the testimony of faith, you find it in fasting. You say, I bear witness that there is no God worthy of worship but Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. But how do you find it in your life? You find it in the performance of fasting. Because when you fast, you suffer hunger and thirst and other worldly things you will wish to. But you cannot do so because of your faith in Allah. You believe in Allah, you cannot do anything against Allah. Yes. That is when you recite the kalima. So you find the definition of the testimony of faith in your performance of fasting. Fasting, yes. There are some who may think, okay, I can just go into a room at then kakain ako. And then I'll tell people, I'm also fasting. You cannot do that because you have that guilt feeling that if you do it, you are going against Allah. So it reinforces your testimony that indeed Allah is the only God to be served. Now, when we perform our fasting, we are following certain rules. What is the rules, the ethics that we follow fasting? It is the example set by the Holy Prophet. Yes. So it enhances the testimony that Muhammad is the messenger of Allah. You'll be here our ulama discussing what best break the fast. We always look back into the practice of the Holy Prophet. Yes. Dapat kain ka ng korn or date, or if there is no date, fruits or water. Water, yes. So these are practices of the faith. The overall is also of the enhancement of the testimony that indeed the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. So that is this we learn summarize
because of lack of time. Yes. Then we go to prayers. The second post is prayers. Prayers. We pray every day, 5 times a day. Now you will know that first, the purpose of fasting is to enhance our religiosity, our righteousness. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Fasting is required of you in the manner introduced before you, so that you will learn self-restraint, you'll learn righteousness, you'll learn taqwa, or good moral behavior. Now, what is the purpose of prayers? Quran finds that that prayers prevents you from performing any evil or sinful act. In salat at anha anil munkar. Prayer prohibits you from performing any evil or sinful act. So which means that the purpose is the same. Yes. The purpose of prayer is to make you a good and righteous person. The purpose of fasting is to make you a good and righteous person. Yes. Now, during the month of Ramadan, enhance the performance of our prayers. Aside from the 5 things, included the nawafil, yung mga sunnah prayers. Then we included the tarawih prayer. Then we included the qiyamul layl. Yes. All of these are indications that indeed fasting enhances our performance of prayer. Correct. Then we go to zakat. In zakat, it is a pillar of Islam where we are required to spend for the poor, give a certain percentage of our earnings. Look, now, during Ramadan, it is not only enhancing the zakat, but also of sadaqah, of taking care of the poor. We are always told in Ramadan how if you feed a person who cannot eat, or if you feed a fasting person with something, Allah will give you reward. Now, one of the lessons that we should understand in Ramadan is about Ramadan being a month of learning how to spend. Shahrul infaq. Learn how to spend. In ordinary days of Ramadan, how many times do we eat? We have 3 major meals and snacks. And 2 snacks. Huh? We do breakfast, lunch, and dinner. And then we have snacks in between. Yes. But in Ramadan, we only have 2 major meals. Sahur and iftar. Correct. And we have one snacks. That's after Tarawih prayer, you eat snacks. Yes, you eat Which panas. means that Ramadan teaches us to save. We are saving every day of Ramadan. We are saving 1 meal and 1 snack. Yeah. Now, supposedly, this meal and snack that we save must be given to the poor. How many tables of neighbors and friends and relatives where you do not find food the whole year round? They are fasting not only in Ramadan, but the whole year round. But how much do we feel about that? How much are we giving to the poor? Yes. This is one of the things that we Muslims must realize, that we have to make the act submerged into we. We are part of humanity. We are part of the Muslim community. Yes. And in Surah Al-Fatiha, we are told in our prayers for Allah to guide us. Even if you are praying alone in Qiyamul Layl, you are praying alone. But instead of saying, "Oh Allah, guide me to the straight path," you are always required to say, "Ihdina siratal mustaqim." Guide us to the straight, because you are part of society. So you have to take care of society. Any person who have no feeling of taking care of others is not part of the Muslim community. Yes, that's right. Then finally, Hajj. Some people say, "Oh, why is fast related to Hajj?" It is a pillar that will come after Ramadan. The days between Eid al-Fitr and Eid al-Adha is 70 days.
70 So why should Ramadan be related to the performance of Hajj? Now you have to take note. Go back to the reason for fasting. What is the reason for fasting? So that we will learn that لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So taqwa. The key word that is taqwa. Self-restraint. There are many meanings of taqwa. Fear of Allah, but it is a kind of fear that you do not run away. It is a kind of fear that you become closer to Allah. Yes. It also means running away or shunning from all those prohibitions which Allah prohibits from us. Yes. Doing the best we can to perform all the requirements, the obligations that we are told to as to do as Muslims. So this is the meaning of taqwa. In fact, another deeper meaning of taqwa is not only righteousness, self-discipline, but also delaying of gratification. Yes, sir. You want to take something, but you want to delay because it is better to take it a later days. Like between the dunya and the akhirat, we want to delay our satisfaction for the akhirat because this is the best that we can have. Now, how is it related to Hajj? If you read the verses of Hajj in Surah Al-Baqarah, told in Surah Al-Baqarah that when Muslims should perform the Hajj, they should prepare provisions in the performance of the Hajj. But in the verse, Allah is very clear in stating, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي التَّقْوَى. The best provision that you can prepare while performing the Hajj is taqwa. Yes. Which means That's right. that during the 30 days of Ramadan, we are undergoing a training. Yes. In And so preparation. in this training, we have to prepare ourselves for something one of these preparation is for the Hajj. Yes. There are people who perform the Hajj without undergoing the training in Ramadan. Some ulama would say, kharaja shaitan wa dakhala iblis. When they go to Makkah, shaitan gets away. Is driven away. But when they return, Iblis takes over. That's right. So it is because we lack the training in the points of Ramadan, which should be carried to in the Hajj. When you perform the Hajj, you'll be subjected to many trials, but these trials can be surmounted if you have the better training in Ramadan. Yes. So from here we find that indeed the central post of Islam, if you look at the pillars, is fasting during the month of Ramadan. Yes. It is a very it is a training for 30 days, and you know, training for 30 days changes your character. You know, when you want to change something in one's person, first, when a person does a thing, it is the thing. When he repeats the thing, it becomes a habit. When that habit has become common among people, then it becomes a custom. Yes. When the custom is accepted as a good way of living, then it becomes a culture. Yeah. Then when that culture is seen to be for the good of humanity, it becomes civilization. Ayun. So just like in Ramadan, we begin with changing the habit. But changing the habit can't be done overnight. Yeah. It should be done for 1 month. For 1 month. In fact, for example, waking up in the night to perform prayer, Yes. you do not need an alarm clock. If you are used to doing it, you do not need an alarm clock. Because if you are used to doing it, you will wake up. Inshallah, you'll wake up. Because you are used to doing it. So it becomes not only a habit, but a custom, and it will ripen into culture, and it will become a civilization. Yeah, this is how we look at Ramadan. So, Alhamdulillah, we hope that we take turns in our performance of Ramadan,
And we'll be expecting, inshallah, Laylatul Qadr during the later days of Ramadan. We hope we'll be able to pray during that night. One night is equivalent to 83 years, equivalent to a lifetime. Take note of that. Yes. Then finally, there will be Eid al-Fitr, which is a graduation. We'll be graduating when we do the Eid al-Fitr. But you know, just like trainees, three groups. There are three groups of trainees. One who goes to training or to a seminar, ang kailangan lang niya certificate Yeah. para sa evaluation niya. Correct. I hope they are not. Second, yung at ng mga training, if it is held in Cagayan de Cebu, in General Santos, in Davao, or in Manila, I have time to go shopping. Sana that is not the feeling of some of those in Ramadan now. Yes. Then the kind of trainees are those who are there to acquire new knowledge. This is the thing that we have to do in Ramadan. Yeah. Remember, Ramadan is the training that is involved aspect of life, spiritual, moral, physical, social. Social, yes. All aspects you find, all aspects of life you find in the training in Ramadan. Yeah. So we hope that Allah will grant us the good things that we are doing in Ramadan, the good acts that we do, all the sacrifices that we are doing will bear fruits and will grant us His blessings and mercy. To all of you, I say Ramadan Kareem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Sir Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, for those wonderful and enlightening lecture you have given us on the relationship of fasting with the other pillars of Islam. Okay, so sinabi nga ho ng ating minister na ang fasting, ang pag-aayuno, ang center post, no? Yung pinakagitnang poste. Kumbaga sa bahay, yes, na may mga ibang poste pa dyan, yung other pillars of Islam, but it is the center, no, na nagko-connecta sa lahat ng mga poste. Yes. Correct. Sabi nga ni Sir, everything that you do to seek the pleasure of Allah this Ramadan or yung fasting natin, Islam is a comprehensive system. Sabi ni Sir, no? Every part is part of the whole. Hindi makukumpleto kung wala yung parte yun. Yes. Kung wala yung isa. So, konektado pala lahat ito, ang fasting sa lahat ho ng pillars ng Islam, sa ating shahada, dahil nga, everything we do during Ramadan is to seek the pleasure of Allah, di ba? And we perform shahada. Correct. When we perform shahada, we bear witness that there is no God except Allah, and that Muhammad is His messenger. Yung kay Muhammad, sabi nga ni Sir kanina, lahat ng ating practices during Ramadan ay nauugnay, aligned doon sa practice ng ating Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakaganda. And for the prayers, yung ating sala, the second pillar of Islam, sabi nga ni Sir kanina, is that we pray 5 times a day. And then may mga tarawih, meron tayong what do you call this? Tahajjud, no? Kabalay na Zuhr, kabalay na Riyah. So na-strengthen niya yung ating pag-perform ng prayer, yes, ng ating sala. And then of course, napakaganda nitong sinabi ni Sir regarding the zakat. Yes. No? The zakat, enhancing zakat and sadaka. Kasama na yung sadaka natin dahil during Ramadan, talagang grabe ang pagbibigayan. Yes, and meron tayong Zakatul Fitr sa Ramadan. Right. Nako, it reminds me. Isang usapin. Mababayad na tayo. Hindi pa ako nakapigay na ko. MHST, may good news ba pagbalik namin sa office? Yan na. Yan ang inaasahan natin. Inshallah. Yes. Inshallah. Siguro dahil dito sa lecture ni Sir ngayon, no, na napakinggan natin, baka meron tayong good news from MFBM. No? Inshallah. Inshallah. Dahil ito nga ho yung panahon ng pagbibigayan na talaga namang napakalaki ng rewards during Ramadan. 3-fold, 4-fold, 5-fold. Times 10. Ilang times. No? Nung sabi nga ni Sir, ang isang for during Laylatul Qadr is 83 times. No? You're like praying 83 years. 8 years. Oh my God, mashallah. Napakaganda ko, no? And then aside from that, yung ating Hajj. You are not just preparing for the provision para sa iyong pag-Hajj, but the taqwa.
Yan ang importante yung ating training for the 30 days during Ramadan in preparation for your Hajj. performing the Hajj. Yes, the Hajj. that's right. So, 70 days daw ang pagitan from Tama. Ramadan to Hajj. To Hajj. Yes. So, From meron- Eid al-Fitr to Eid al-Adha. Sabi. That's Yes, right. Thank you yun. so much, Kabalay na Zoo and Kabalay na Ria, no? Huwag natin kalimutan yung mga sinabi ni Sir Minister sa atin ngayong araw. Napakahalaga ho nito. And then, eto, every action, if it is repetitive, sabi ni Minister kanina, tinake note natin to, it becomes a habit. No? Magiging habit mo na yan, like singing for the other, magiging habit na kaya ni Ria. Hey, sure ka ako? Hindi. Ano pala yun? O sige. And then, if it becomes a habit, and then eventually it will form a custom. No? Custom, and then it becomes a culture. Kapag naparatili pa rin yun, and then it leads to civilization. Diba? Napakaganda na sinabi ni Sir. So itong ating mashallah, itong ating fasting in the Ramadan, hindi lang ito post. Sabi nga ng post ni Sir Minister, hindi lang ito, yung post, i-post mo muna yung mga ginagawa mo, and then Tigil mo pagkatapos, muna. itigil mo muna, pagkatapos ng Ramadan, Saka na ulit, ipa-play. Play ulit. play. Hindi ganun yun. Yes. Okay, this is a training na lahat ho ng ating natutunan na knowledge and skills from this fasting ay i-apply natin for the rest of our days. Inshallah. Okay, inshallah. Okay? Yan ho ang sinabi sa atin ng ating minister. Thank you so much. We have been delighted to have our Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara as our resource speaker ngayong araw sa ating 14th episode ng ating programang MHS Delivers. Ali Tocalo Dimal Ananggo. Assalamualaikum sabi niya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. At Kabalay na Ria, dahil tayo ho ay nasa oras na alas 12 ang ono na ng tanghali. Yan hong oras na yan ay hatid sa inyo ng Information and Communication Section ng Ministry of That's Human us! Settlements and Development. So dahil dyan, Kabalay na Ria, kailangan mo nang ibigay. Hindi na ho tayo tumpik-tumpik pa, no? Kabalay na Yes, Zoo. bigay mo na ang tanong for the Excited KKK. kami. Tama, kasi tayo ay nag-aabang na rin. Oo. May mga kami. May mga texters kami. 100 pesos load, guys. Libre na yun. Si Hamza at si Mansur, nag-aabang na rin sa kabilang Lahat kami may papel dito, nag-take note lang sa lahat ng sinabi ni Minister kanina. Yes. Nako. So interconnected pala, no? There is a connection of fasting with the other pillars of Islam. Indeed, because of those explanations from our minister. So, Kabalay na Ria, ibigay mo na ang iyong mga katanungan sa ating KKK portion. Magandang tanghali po. Ito na po ang ating KKK segment, ang katanungan, kasagutan at kaalaman kung saan ang aming katanungan, baka ang inyong kasagutan tungkol sa mga kaalaman ng ating programa ang makapanalo sa inyo ng 100 peso load. I-text lamang ang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ngayon, before our KKK, meron po akong gustong ipaalam lang. Meron pala tayong top fan na mga options sa Facebook. Yes, sa at page, nag-greet sa pala page. ang ating number 1 top fan na si Sir John Anthony Ocumen. Good morning, MHS Delivers. Mashallah. Thank you. So guys, kung gusto nyo rin makakuha ng yung magandang diamante sa badge. is that a diamond? No, it's called badge. It's a badge. It looks like a diamond. Top fan. Top fan badge. Kung gusto nyo makukuha rin ng ganyan, maging aktibo po tayo sa Facebook page natin. I-share, i-like, mag-comment po sa ating mga post. Pwede nyo po kaming sabihan kung may mga mali kaming mga gina-post. Like wrong spellings or mali mga scan lang sa mga maliliit na bagay. At ayusin namin agad, inshallah. Tama. So, balik na tayo sa ating paboritong segmento. Yes, Kabalay na Zoo. Ang pangalawang paboritong segmento. Ang number 1 is ang MHS Discusses. That's right. Okay. Ang unang katanungan, sa 5 pillars ng Islam, ano ang tawag sa Ramadan? Kapag ang pillars ng Islam ay mga poste na nagpapatayo ng isang bahay, anong klaseng poste ang Ramadan? Ang fasting sa Ramadan. Ano yun, no? Ano nga ba? Ay, yung mga take note niyo ha. Baka makalimutan namin ang sagot. Sige. So, meron pong mga poste ang isang bahay. Saang parte ng bahay ilalagay ang poste ng pag-fast Ayun sa yung Ramadan? tanong. Does that make much more sense? Okay, I'm so Mas madali sorry. para sa ating mga viewers at listeners. Okay. So, Kabalay na Ria, it's either Tagalog or English. Yeah, sure. Yes, walang problem. Okay. Wag lang- Kahit pag inanaon pa. Musa. Maranaw. Irento, masahutan ko. Pedo po'y maginanong ko. Pangalawang katanungan. Sa unang pillar ng Islam, shahadatain,
Ano yung buong phrase na ginagamit para ipaalam ang inyong paniniwala? Shahada. Ang inyong shahada. Ano yung buong phrase, kompletong phrase? So ito, Arabic. O wag naman Arabic na letters, guys. Kahit yung transliteration. Yes, transliteration. Correct. Into English, no? Yes. Parang gusto kong sabihin. Tempted. Alam yan ng ating mga listeners. Araw-araw nila yung binabanggit. Tama. Okay. Pangatlo. Sige, pangatlo. At ang ating pangatlong katanungan, base po sa ating IPHO kanina. IPH. Anong O? Saan galing yung O, guys? Ibang kwan yun. Public Health Office. Guys, punta kayo doon kung gusto nyo magtanong kayo kung may vaccine na tayo, They have free vaccines actually. Anyway, So, segue aside. Okay, pangatlong katanungan. Sa salitang Laylatul Qadr, may binagay po kung iba't ibang posibleng definition sa Laylatul Qadr sa English. Ano po, kahit saan doon sa lahat ng binanggit ko, magbigay po ng isa. Isa na lang palang kailangan ni Kabalay na Ria para sa ating pangatlong katanungan. So yun ho, naibigay sa atin ng ating kabalay na si Ria ang mga katanungan para sa ating KKK, katanungan, kasagutan, kaalaman na portion ng ating programang MHS Deliver. So nasa inyo po ang susi para kayo ay manalo sa ating KKK portion. I-text lamang ho, sabi ni Kabalay na Ria, ang inyong mga kasagutan sa numerong 0955-799-4778. Pakisave na yan. May mga Hall of Famers na ho tayo. Wala ho tayong magawa kung talaga sila nauna na nanalo, no? Sorry po sa mga, marami pong nag-text, pero kailangan ko silang ipaumanhin kasi ang first top 4 na nag-text ng tamang sagot ang immediate na nananalo. Tama. Opo, nananalo ng 100 peso load. Correct. Okay, so nag-aabang ho ang cellphone ni Kabalay na Ria para sa inyong mga kasagutan. So tayo ho ay magpapaalala, tayo ay mag-ingat palagi. Huwag ho nating i-discount, no? Huwag ho tayong magkumpiyansa dahil sa ngayon tumataas ho ang kaso ng COVID-19 kung saan-saan ho sa Pilipinas. Maging sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Magpa-vaccine po tayo. Huwag tayong matakot. Nagpalabas na ho ng fatwa, no? Ang ating Grand Mufti Abu Hurairah Udasan na ito ho ay safe at dapat ho natin, mataglay ang vaccine na ito para ho maprotektahan tayo. Mamili kayo. Protektado kayo o hindi kayo protektado? Ingat po sa mga below average na mga height kasi mas mataas daw ang chance ang magkaroon kayo ng side effects kumpara sa mga matatangkad nating mga kabalay. Pinag-uusapan ng height dito, no? Hindi naman. Alhamdulillah. Hindi naman. Hindi ko naramdaman. Wait lang. Matangkad tayo Okay, so yun po. Gusto yung oras natin. Okay, lagi ho kayo magsuot ng face mask, lagi mag-sanitize, at magsuot ho ng face shield. At observe social distancing. Okay? Yan ho ang pinakapaalala ho natin. So dahil wala na ho tayong 12 oras para sa ating 14th episode ng ating programang MHS Delivers, kailangan na ho natin magpaalam sa ngalan ho ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ng ating Deputy Minister, Attorney Jose Lorena, ng ating Director General, Ismael Ibrahim, at sa ngalan ng ating mga kasamahan na sina... Ako po si Joy Ria bint Emran Muhammad, sa ngalan po ng ating technical staff na si Sir Dato Nohas Daud, Sir Hamsari Pala, Sir Almansor Ugaw, sa ating DXMS na mga kabalay, si Sir Dennis, Sir Rupert, Sir Jonathan, Sir Romy, at... Ako po si Zuhaira Ibrahim at nagsasabing maraming salamat po sa pakikinig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am Sally. Yes, ito ho ang inyong lingkod sa MHSD BARM, sa Lembay Abdullah nagsasabing magandang tanghali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.